Dito sa Pilipinas, pag ang usapan ay underbone, alam naman natin na ang nangunguna dito ay si Raider 150 Fi at si Sniper 155. Si Rossi, kahit papano nakisabay siya pagdating sa underbone. Itong si Rossi GV Plus 150 Fi ay may 150cc displacement. So ito ay 4-stroke, air-cooled, single cylinder, at ito ay fuel injected na. At equip ito ng 5-speed manual gear at may fuel tank capacity na umaabot ng 5.5 liters. So meron itong average fuel consumption na umaabot ng 50 km per liter. So matipid na rin ang 150cc na to na nagko-consume ng 50 km per liter. Din ito ng kickstart at saka electric start. So itong motor na to ay kaya ding mag-produce ng power output na umaabot ng 7.8 horsepower sa kada 7,000 RPM. At meron itong max torque na umaabot ng 11.5 Nm sa kada 5,500 RPM. So pagdating sa pagpo-produce ng power, napakalakas na rin ang motor na to. So pwede ito pang long ride. Pagdating naman sa compression ratio nito is umaabot to ng 9.3:1. May bore and stroke na 57.3 by 57.8 mm. So pagdating sa mga ilaw nito, naka-LED na yung headlight saka yung signal light niya. Pagdating naman sa handlebar switch, andyan natin makikita dito sa bandang kaliwa, andyan yung high and low beam switch niya at saka horn switch kasama na yung signal light switch. So, sa bandang kanan naman niya, andyan mo makita yung off and on switch ng headlight, tapos yung electric start switch niya. Pagdating naman sa panel gauge nito, combination ito ng analog type saka digital. Pagdating naman sa susian nito, traditional key siya. At ang maganda dito mga ron siyang side pocket. Equipped na din ito ng features na USB charging port. So pwede kang mag-charge dito habang nagra-ride, palubat na yung cellphone mo. Sa suspension naman ito is ginamitan ng telescopic at monoshock swing arm naman sa likod. So napakaganda ng bouncing nito kapag dinaan natin sa lubak-lubak na daan, sa matatad na daan, kasi nga ito ay naka monoshock na. Tapos sa size naman ng gulong niya, sa harapan naka 90 by 80 by 17, tapos sa likuran naman is 120 by 70 by 17. So mas pinalapad yung sa likuran na bahagi ng gulong. So perfect ito pang bangkingan, di basta-basta madudulas. Pagdating naman sa braking system nito, naka-disc brake na siya sa harapan at saka sa likuran. At equipped na nito ng guard ang muffler niya. Protection sa mga angkas mo na hindi basta-bastang mapaso yung mga paa nila. So equipped din ng guard ang chain nito para hindi basta-basta tatalsik kapag nag-lubricants ka. Itong si Rossi GP Plus 150 Fi update, umabot ng 73,500 in cash. So pwede ka rin kumuha dito ng installment. Magda-down ka lang ng 3,000. Very affordable yung down payment, 3,000 lang. At may installment ito na 3,300 good for 3 years. Meron itong rebates na umabot ng 300 pesos. So kapag updated ka nasa 3,080 na lang yung babayaran mo monthly. Affordable ng 150cc na to. Kaya mo to sa bulsa. Sa mga walang budget na kumuha ng Sniper, mga Raider, swak na swak sa'yo, lalo na kung baguhan ka pa lang sa pagmumotor. 150cc na pwede mo rin isabay sa pang long ride sa mga malalakas na motor. Kaya mga idol, ano masasabi nyo sa motor na to? Itong si Rossi GV Plus 150 Fi. Paki-comment na lang ng comment nyo sa comment section. Users na ng motor na to, baka pwede naman paki-comment na rin ang feedback nyo sa comment section para mabasa namin good feedback nyo saka yung bad feedback nyo. May bad feedback man kayo sa motor na to. So para sa akin, sobrang naestigan ako sa motor na to. Kasi nga halos kamukha na lang ito ni Honda Supra 150. Kaya nito sumabay. Sa mura kasi ang motor na to, astig pa, napaka-forma, at syempre, pakaganda rin dalhin ang motor na to, itong 150cc na underbone. Hanggang dito na lang yung video natin. Kalimutang mag-iwan ng like at syempre, i-share mo na rin yung video natin bilang suporta mo sa YouTube channel ko. Like at follow mo na din ako sa FB page ko. This is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.